probiotic. May one viewer, ma'am. Yuri right now is sleeping. The macrobiotic baby. Hello, hi, hello there. How are you people there, over there? Hello, this is macrobiotic baby. Yuri. Sleeping beauty. Handsome pala to, hindi to beauty, no? The macrobiotic baby sleeping. 2 months old baby. And, ilang araw na ba to? 1 week? O, 8, di ba? Magwa 1 week. 8 times, di ba? Almost 1 week. 2 weeks, 2 months and 1 week old. Yeah. Okay, so, on the air na ba tayo? On the air na tayo? Sa live stream na tayo? Okay. So, kayo po ay nakikinig sa programa Radyo Kalusugan University on the Air through the Ustream. Kaya ito ay ating aaraw-arawin, no? Para at least maibigay natin ang impormasyon sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo. Lalong-lalo na po yung mayroong mga cancer, may mga tumor, may mga bukol, yung mga nandyan sa Amerika, sa Australia, sa Europa, sa Canada, at sa iba't ibang panig ng Asia. Napakarami po ngayon. Ewan ko ba bakit uso yata yung magkaroon ng tumor, bukol, mga lymphoma, mga breast cancer. Naku, pero bago pa ang kalalaan, bago nyo palalain, dapat maliit pa lang yung bukol, i-arrest na natin yan sa pamagitan ng Super Ladies Macrobiotic Recipes. Ang macrobiotic lifestyle, ito po yung makaka-arrest. Ang tawag natin sa approach na yan sa cancer, retardation. Ibig sabihin, hindi yung tao maging retarded. Yung cancer cell growth ang magiging retarded. Kasi alam nyo, meron yan normal count, hindi abnormal count. Pag beyond or lagpas na sa normal count ng cancer cells, you will be declared as cancer patient. And so, hindi dapat maglagpas sa boundary ng cancer cell count. Just like bad bacteria. Pag yung mayroong bad bacteria, meron din yan na count. Kapag ang count nagsobra, halimbawa, yung bad elements natin, or hindi naman bad elements, kundi like blood sugar, di ba may normal count. Iba pa yung bad bacteria, no? Kunwari, blood sugar. Yung blood sugar, pagka sumobra sa normal count, or nasa boundary, sabihin, nasa boundary ka na. Ibig sabihin, pag lumagpas ka doon, you are considered na diabetic. Yun din SGPT, SGOT. Meron din yan na count. Pagka sobrang taas niyan, nako, ang atay mo magkakaproblema. Until magkaroon ka ng cancer sa atay. So, kumbaga may mga sukatan, mga hormones, yung mga enzyme natin sa katawan, yung mga good and bad bacteria, may tamang proportion. In other words, kailangan mabalanse. Pag hindi na balanse at na-overpower ang normal cells, yun, sira-sira ang normal cell. Kaya, buhay pa tayo, naaagnas na tayo. Buhay pa tayo, warat-warat ng mga spare parts natin. Yun, ang binibigyan natin ng option, solution. Yan, ang tawag yan ay Super Ladies Macrobiotic Food, Philippine Food Technology. Kaya, doon po sa ating mga kalahi, kakulay, kabalat, sa iba't ibang panig ng mundo, ang kailangan po natin ay yung mabalansin natin ang dugo. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng Super Ladies Food Technology. Ang pagkain gamot, wala yan sa Amerika, wala yan sa Canada, wala yan sa Europa,
Wala yan sa iba't ibang panig ng mundo. That's the reason why it's fun in the Philippines. Di ba? Kasi at least, pumunta ka dito sa West Insula, Quezon City po ito, sa kanto ng EDSA at West Avenue, ang West Insula. 25-story building na kung saan, pag pumunta ko kayo rito, kukuha kayo ng unit nyo. Siyempre, para may titirahan kayo. So that you can acquire easily the Super Ladies lifestyle. Yun ang talagang pinaka-goal natin ngayon. Magkaroon tayo ng lifestyle with Super Lady. So anong gagawin natin? First, mag-avail kayo ng unit natin. Ito ay 25-story building. Marami pa po ang bakante. Okay? Kung gusto mo pang-personal use. Now, kung gusto mo naman pang, ang tawag na business. So, gagamitin natin yung iyong unit sa yung unit. Amin yung lifestyle. Okay? Yung unit, i-avail mo sa mga taong gustong mag-stay in. Parang transient ba? Yun ang ibig sabihin nun. Magta-transient ka. Titira ka or you own the unit. So, doon sa mga gustong kumita yung kanilang units, ang tawag dyan, ilalagay nyo, ipupull nyo, kumbaga. Avail ninyo para magkaroon naman ng pagkakataon na maka-lifestyle yung iba nating mga kababayan na walang unit. So, may pera, bumili ng isa, dalawa, tatlo, apat na units. Okay lang. Kasi isi-self-liquidate naman natin yon. So kung gusto mo, at least may 1 million ka, o di sige. And then naibayad mo sa isang unit, yung lahat ng bayad, edi hatiin mo. 1 million sa isa, 1 million sa isa. So meron kang 4 na milyon o 3 milyon, 4 na units yun. Then, yung mga unit na yun, papatirahan natin doon sa mga galing probinsya, galing ng Amerika. Halip na kayo po yung mag-stay sa hotel, dito na lang po kayo sa West Insula with Super Lady. A lifestyle with Super Lady. Ang kailangan po ninyo yung ating recipe 1 at recipe 2. Anong gagawin yan? Ganito po ang style natin. Meron nung tayong recipe 1 and 2 na tinatawag. Ang recipe 1, anti-inflammatory, anti-infection, anti-diuretic to. Yung diuretic na po. Yung pampalabas ng mga water retention. May mga edema, yung merong tubig sa baga, yung merong glaucoma, dumadami rin yung tubig sa mata, yung fluid. Kaya nagkakaroon ng glaucoma. Kaya nabubulag Dahil nga po sa pagdami ng tubig o fluid sa mata. Aba, edi syempre, mabubulag kapag sumabog yan. Yan naman katarata, ito naman po ay accumulation of dirt or parang tagyawat. Merong accumulation of protein or hindi balanse ang protein. At ito ay pag tumubo sa mata, ang tawag ay katarata. Meron nga po tayong bulag na nakakita dahil po sa ating eye drop. O hindi ko sinasadya yun Basta ako, inventor ho ako, yun lamang yung purpose ko doon, linisin yung mata. Kaso, inilabas pati mga protina sa katarata. Para bang kanin, parang mumo ng kanin. Mga butil, luto na, kumbaga sa lutong kanin. Yung lumabas, marami. Sang-ayon sa nanay, hindi ko kasi nakita, kinuwento lang nung nanay, nung bulag. Yung bulag, 46 years old. Yung nanay, about 67 yata. Or basta may gitnang 60s, no? Yung nanay ang nag-aalaga sa bulag na anak na 46 years old, na lalaki pa. Pagpupunta ng CR, pag maliligo, kailangan pa paliguan o i-guide pa. Ganon, araw-araw. Ngunit isang araw, nakita nung nanay yung tuwalya basa, yung face towel na ginagamit. Anak, halika, maligo ka na. Nay, naligo na ako, sabi raw. Akala nung nanay nagbibiro, siguro tinatamad yung anak ko. Bulag yun bulag. Kasi nga pinapaliguan pa, kumbaga ginaguide pa, no? So ngayon, the next day, sabi na naman ng nanay, anak, maligo ka na. Nay, naligo na ako. Tapos hinipo niya raw yung tuwalya. Oo nga, basa. Hinipo niya raw ang buhok. Basa nga. Naligo ka na ba talaga? Oo, nay. Madaling araw ako maligo. Aba, madaling araw pa. Samantalang bulag nga.
Kaya nga, kailangan sama mo pa sa samahan pa ng nanay eh. Pero dapat araw. Eh siya hindi, madaling araw. So, bago mag-umaga, nakaligo na yung anak na bulag. Ibig sabihin, katibayan na nakakakita na talaga, nakakaaninag na. So, madaling salita, ano anak, bakit? Nay, nakikita ko yung bakod sa kabilang bahay. Kulay green, sabi niya ganyan. Yung mga kulay, iniisa-isa niya. Sabi nung nanay, oo, ano, nakakakita ka na nga. Kasi po, ang ginagawa nung anak niya, 46 years old na lalaki, hawak palagi yung eye drop. O, pakita mo nga yung eye drop dyan, Bisel. Pakita natin yung eye drop. Okay? Yung eye drop, mga 20 patak. Maya-maya daw, nagpapatak daw sa mata. Desperado nga eh. Sabi nga raw ng bulag, Nay, mabuti pa nakulong na lang ako. Napagbintangan ako, basta nakakulong ako, basta may mata lang ako. At least, dilat ako. Kaysa ganito, nakakulong ako sa sarili ko. Eto, yung eye drop natin. O, walang label yan, ha? Bakit? Sariwa po ito eh. Baka mabilis. Galing sa rep po, galing sa refrigerator. Sa ibang salita, ito po yung pinampapatak. Lahat ng may mata pwede ito. No? Pwera lang yung may holin sa mata. Kasi foreign body yun eh. Baka mamaya malusaw nito yung holin. Sumama sa mata mo, di ba? Yun ang iniisip ko. Baka magtanong kayo, pwede ba yan sa mata ko? Meron lente yung mata ko. Foreign bodies. Kaya ako playing safe lang ako ha. Ito ginawa ko panglinis ng mata. Kaya ang mangyayari sa inyo, yung mga muta nyo, dadami, araw-araw dadami yung mga muta nyo. Bakit? Kapag panay-panay ang inyong drop nito, yung mga unwanted elements lalabas yan mula sa utak. Alam niyo kung bakit? Yung mata natin, extension lang ng utak yan. Okay? So ngayon, kung yan ay extension ng utak, kung panay-panay ang patak mo, pati utak mo mararating, marireach. O, ito pa, bonus pa. Pati butas ng ilong mo. Bakit? Ay, yung butas ng mata at saka butas ng ilong, magkaduktong yan. Kaya yung may sinusitis, may adenoid, may polyp, may mga bulok na sa ilong, may mga rhinitis, yung singot na, meron akong empleyado noon, gwapo sana, UP, graduate. Yun yung editor ko ng aking dyaryo, yung health bulletin. Ay ginagawa, mamaya singot na singot. Gwapo nga sana eh. Pero saan ka? Galing na sa kongreso. Akalain mo, nag-retire na sa kongreso after 15 years. Nag-retire na. Ngayon, inventor na natin eh. At saka, kumbaga, parang ang tagal na ng buhay niya. Eh, bata pa yun eh. Fresh graduate nga yun ng UP nung pumunta sa akin. Naka 1 year lang sa akin. Tapos pumunta ng kongreso. Aba, na magkita kami. Nag-retire na after 15 years, sabi niya. Eh, kasi consultant na lang siya, o Mark. Consultant na rin siya, katulad mo. O, di ba? Ang galing talaga ng mga nagiging empleyado ko, kasama ko. Kaya, pag magaling ka talaga rito, unang na, iniiwan mo ako eh. Kasi magaling ka. Kaya, pero pinakinabangan ko naman kasi, siya ang gumagawa ng dyaryo ko, pinapadala niya sa Hong Kong. Pagdating doon, yung CD, wala pa anong mga internet. Papadala niya sa Hong Kong. Pagdating ng CD roon, bibigay ko sa printing press, tapos ipapaprint ko. Mamaya, after 3 days, dyan na, kakatampak na yung dyaryo ko. Then, ipapamigay na ni Gemma ko. O yun aking alalay, super alalay ko. Pupunta na yan sa Central Park, doon sa mga domestic helpers. O ito, dyaryo, health bulletin, galing sa Pilipinas. Pero print yan doon sa Hong Kong, ha. Libre lang ho, para makabalita kayo sa Pilipinas. Pero kung gusto niyo mag-donate, pwede naman ho. Kung ibibenta mo ang dyaryo sa Hong Kong, $1 lang. Pero, kapag humingi ka ng donation, $10 o alin ang gusto mo. $10 o $1. O $1 lang ang dyaryo sa Hong Kong eh. Mataas na yung $2. Ngayon, pag mayroon ng $10 yun, sabi niya, tatawag na sa akin yan. Ako naman, nasa opisina ko sa Hong Kong. Naglagay ako ng opisina ron eh. Siya tagabigay ng dyaryo. Nasa opisina ko. Siyempre, andun ang telepono, tatawag na may mga breast cancer, may mga sakit na domestic helpers, ayaw umuwi dito, kasi wala pang pera, marami pang utang, babayaran, etc. So ngayon, tatawag na sa akin, paano ba ito? Ako ay meron tumor sa breast. Ako, ang lalaki.
Grabe, para ng basketball yung dodo nila dahil sa mga nana, ganyan. So, sige, sabi ko naman, mag-recipe 1 and 2 ka. Alam nyo, nadidrain yung mga nana. Pitchil na nana ang nilalabas. Grabe. Oo, talaga. Kaya tinatawagan ko po yung mga Pinoy na nasa iba't ibang panig ng mundo na maraming nana sa loob ng katawan. Oo, mahirap tanggapin. Yung iba, pag may pera, pag mayaman, o kaya, hindi naman mayaman, angat lang sa buhay, o kaya mataas ang pinag-aralan, hindi nila matanggap na buhay pa sila, naaagnas na sila. Grabe tayo. Grabe talaga. Oo. Sino-sino ito? Yung may emphysema, yung mayroon tuberculosis, na mga malala na, advanced tuberculosis, sila yung mga diabetic. Alam niyo ba yung mga diabetic? Di ba? Gangrenous. Kaya nga nagiging gangrenous yan eh. Dahil patay na yung laman. Ang dugo niyan, in 2 months time, pwede na maging nana. Kaya nako, kailangan yung mga nana, huwag yung padamihin yan. Ha? Nagpo-formation pa lang, patayin nyo na yung mga formation ng mga cancer cells, bad bacteria. So dapat to, balanse. Yung alkalinity, acidity ng ating dugo, balance yan. Pag acidic ang tao, very acidic, very acidic. Yung mga tao na yan, maraming sakit. Anong ibig sabihin nun? Ang acidic condition ay degenerating condition. Sa Tagalog, naaagnas ang laman. Yung tissue, naagnas. Ang tawag sa English, necrotic tissues. Kailangan Englishin ko pa. Baka hindi nyo maintindihan yung naaagnas. Ayaw yung tanggapin, pero sa English, tinatanggap nyo, necrotic tissues or degenerating or emaciating or myocardial infarction. Patay na laman yun sa puso. Myocardial, yung cardial yung sa heart. Myomuscle, infarction, patay na laman. O ha? Para mas maintindihan ninyo. MI, myocardial infarction. Myocardial infarction. Okay? So, iba-iba po ang tawag sa English. Pag sinabing necrotic tissues, parang kidney. Yun ang mga namamatay ng mga tissue sa kidney, kaya dinadialysis ng tao. Yun. Sa ibang salita po, kailangan nyo po ang tulong ng pagkain gamot. Actually, in any part of the world, kahit ako pumunta ng Amerika, pumunta ako ng Australia, kahit saan ako pumunta ako ng mga probinsya, ang punta ko agad yung palengke. Bakit? Maghahanap ako ng natural na, yung organically grown. Dito sa Pilipinas, marami yan. Halimbawa, yung pako. Halimbawa, talbos ng kamote o kamote. Halimbawa, kamoteng kahoy, ube, gabi. Diba? Wala namang mga spray yan eh. Yan ang mga urig sa Pilipinas. Punta ka ng Amerika. Maghanap ka ng organic store. Kasi wala kang makikita sa mga kung saan-saan. O, sa Maryland, kahit sa California. Marami rin naman mga damuhan dun eh. Pero nako, never. Never kang makakita katulad ng Pilipinas. Pumunta ka sa bundok. Maghanap ka ng pako, organic yun. O maghanap ka ng talbos ng kamote, organic yun. Saluyot, organic yun. O ay sa ibang bansa, wala. Yan ay mga damo talagang, tapos mga tuyo, mga hindi mo pwedeng kainin, ano? O, ngayon, ano ang point natin? Umuwi na kayo sa Pilipinas. O, di ba? Yan po. Kaya nga, meron tayong model patient, ambassador of good health. Ang pangalan ay Rodel Rabara. O, ibigay mo nga sa akin yung dyaryo. Ito pala yung dyaryo, ha? O, ito po yung dyaryo, ha? Ito pong dyaryo na ito, ang pamagat nito ay, ang pangalan nito ay Great Philippines Expedition. Ayan, ha? Great Philippines Expedition. Great Philippines Expedition. Pinopromote nito ang Pilipinas. No? Ngayon, ang chief editor nito ay si Rodel Rabara. Ang kaso po ni Rodel Rabara, okay? Ang kaso po ni Mr. Rodel Rabara, tinawag ko itong Ambassador of Good Health. Bakit? Meron siyang dramatic na kaso. Anong kaso niya? Na-stroke po siya last year at na-ICU po siya ng 8 araw. Ang sabi ng doktor po sa La Union, dahil doon siya inabutan, magpaalam na kayo kay sir nyo. Dahil in less than 24 hours, magsasabuga na ang utak. Yung mga, ano ba, yung mga blood vessels.
dahil sasabog na ang mga blood vessels. So, ibig sabihin, no, nasa ICU ito. Ibig sabihin, wala ng pag-asa talaga. Ang pag-asa niya lang, makalabas siya sa ICU. Ngayon, ilalabas siya, dadalhin siya sa Veterans Hospital. Pagdating po ng Veterans Hospital, samantalang yung kanyang kapatid na nasa Canada, ay nanonood sa akin sa Veritas. Oo, Veritas 846, nanonood sa akin, ano? Alas 2 hanggang alas 3 na madaling araw ako nagpo-broadcast. Napanood ako sa internet ng kanyang kapatid sa Canada. Tumawag po sa akin. Ang sabi, pwede ba yan sa kapatid ko na nasa ICU? Palabas na, papunta na ng veteran, sabi niya. Oo naman, sabi ko. So, pinabili niya po yung asawa niya at anak niya. Sa aming tanggapan, sa 4th floor ng Victory Mall Central Mall. Victory Central Mall sa Monumento, Caloocan City. Ano? So, ngayon, hindi nakabili, madaling salita. Dinala po sa veteran sa ospital. Pinainom ng recipe 1 and 2. Yung yellow juice po. Nasa Bicol ako noon, 4 days after. Nakareceive ako ng text, sabi niya, good news, ang kapatid ko ay pwede na raw ilabas. Sabi ng doktor, pwede nang ilabas sa recovery room. Isipin mo, ang ICU niya 8 araw. Ang recovery room, 4 na araw. Balik na, di ba? Dapat, maiksi. Kung 8 araw ka sa ICU, yung iba, 1 day nga lang eh. Nakakalabas na siya, hindi. 8 araw. Akalain mo, dapat yun mga 1 month, 2 months sa recovery room. Hindi ba ganon? Hindi ang nangyari sa 4 days lang. Sabi ng doktor, nawala na kasi yung hallucination. Ang kaso niya po ay brain hemorrhage, ano? Blood clot at hydrocephalus. Tinutubig na po ang utak niya. During the time na nasa ICU siya. Ngunit inilabas po yan ng recipe 1 at recipe 2. Sa pag-inom niya sa loob ng 4 na araw, sa loob ng ospital mismo, ang sabi ng doktor ng veterans, pwede na siya iuwi ng bahay. Ibig sabihin, doon na lang siya magpapagaling sa bahay. Ibig sabihin, nakalusot na. Ngayon, tawag ako ng tawag sa Canada. Kumusta na? Sabi niya, okay na siya. Sa loob-loob ko. Okay na? 4 na araw lang, okay na? Ang binili, 30,000 lang? Grabe naman. Ang tipid mo naman. Sa loob-loob ko. Paano naman ako kikita kung ang mga pasyente mong ganito gagaling talagang 30,000? Mahal-mahal kayo ng binabayaran ko sa radyo, no? Daan-daan libo. Grabe, sa totoo lang. Ngayon, sabi ko, ay, okay na pala. Di okay. Hindi ko naman masabi na, naku, baka hindi pa okay yun. Kasi nga, ano yun brain hemorrhage, may hydrocephalus, may blood clot pa. Anyway, ano namang magagawa ko? Alang ang sabi ko, hindi pa siya okay, hindi pa siya okay. Sinabi na nga nung kapatid sa Canada, okay na nga siya eh. Nakakalakad na, parang mukha ng normal. Na madaling salita. Di pinabayaan ko na. Bahala ko sa buhay nyo. Kasi para sa akin po, batay sa karanasan, o sa pagkakaunawa ko, kung ikaw may brain hemorrhage, may blood clot ka, may hydrocephalus ka, 4 na araw ka lang iinom ng product, okay ka na, masaya ka talaga. Para na imposible yan ako. Dapat may continuity eh. Sabihin na lang natin, mukha ka ng normal. Pero dapat may continuity yun. Baka somewhere, eto na nga. After 2 weeks, aba ay bumili uli. Bakit kaya? Kasi daw po, parang bumabalik yung hallucination. Eto, mag-isip kayo. Halimbawa, may brain hemorrhage ka. Ngayon, ano ang kasunod niyan? Di ba blood clot? Natural. Magba-blood clot kasi nag-hemorrhage ka eh. So ngayon, tinubuan na nga, nag-hydrocephalus, tinutubig na nga eh. So iba pa yung kaso na yon. Dapat yan, may continuity. Pero ano magagawa ko kung ayaw nang bumili ng product? Ayun, after 2 weeks, bumili ulit. After that, wala na akong narinig. After 1 year, meron pong nagte-text sa akin habang ako'y nagbo-broadcast sa Veritas. Tapos nabanggit niya, sabi niya, yung kapatid ko kasi na nasa Canada ang nakapanood sa iyo. Kaya ako ay, nagulat ako. Sabi, ay, ikaw ba yung nag-brain hemorrhage? Ikaw ba yung na-ICU na 8 araw sa La Union? Ako nga, sabi niya, pupunta ako diyan sa iyo sa West Insula. Kasi mag-i-interview kami sa iyo. At pakukunan kami ng picture. Kaya nga may picture ako dito eh. Ha? May picture ako. Nasaan ba yung picture ko dito? Naka-picture lang dito. Nasaan na?
Sa website. Kung pwede nyo sa website tignan, ano, yung website natin, yan, yung nakikinig dyan, baka aksidente lang, superladyphilippines.com. Pag sabi nyo sa mga kaibigan nyo, mga kapwa-Pilipino natin, saan man kayo naroon, kasi makakatulong po talaga sa inyo ang pagkain gamot. Lalo na, ang mga pinagpraktisan ko mga niluwa ng ospital, na totoo lang. Way back about more or less 25 or less than 30 years ago, wala pa hong ibang alternative medicine. At hindi pa alam kung anong salitang alternative. Wala pa yan. Ako po ang kauna-unang nagsahimpapawid, nag-mass communication para ipaalam sa tao na meron pang opsyon, solusyon sa mga problemang niluwa na ng ospital. Kailangan nyo lang sumunod sa procedure. Okay. Yun pong procedure, unwanted element ilabas. Mga nana, mga plema, yung mga dadalaso ang pagdumi nyo. Bowel movement, more frequent. Pati pag-ihi, more frequent. Pagpapawis. Kung hindi ka pinapawisan for the past 10, 20 years, kahit naka-aircon, lalabaso ang pawis nyo. Yan ang isang o ilan sa mga reaksyon. Merong pinakamalalang reaksyon ito. Yung bang laman mo parang nanginginig-ginig, lalo na kung may cancer ka, lalo na kung sobrang hina ng katawan mo. Nagnginginig-ginig ang laman-laman mo. Sabi ko nga, kahit mangisay, huwag titigilan ang pag-inom ng Recipe 1 and 2. Bakit? Yun ay coping mechanism. Nagko-cook up ang tissue mo para doon sa kondisyon ng operation. Sino nag-oopera? Yun yung yellow juice. At yung blood maker, nire-repair niya yung naaagnas o yung sira-sira, warat-warat, punit-punit na kalamnan ng tao. Alam nyo yun? Yung buhay pa naaagnas na. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo yung totoo. Try to evaluate o analyze kung totoo ba o hindi ang sinasabi ko. Yung sinasabi ko, like, alam niyo ba yung gangrene, gangrenous wound? Di ba, maitim na yon. Yung mga taong, mga matatanda, lalo na, maitim na ang mga paa, mga binti, mga patay na ho ang dugo nun. Walang gamot sa butika ang makakalusaw ng mga maiitim yung binti. Pero ang yellow juice, matutunaw yan. Kaya lang, dapat i-repair mo with a blood maker. Recipe 1, recipe 2, ang tawag ko dyan. Twin power. Dalawang lakas na pinagsama. Twin power. Bakit? Yung lakas para maglabas ng mga plema. Hindi mo na kailangang butasin ang leeg mo. Katulad ni Tito Dolphy, di ba? Mamamatay din. Butas ng leeg. Siyempre, naghahanap ng lunas. Pero aside from that, sinaksyon, di ba? Kaya lang pinutas para mas malapit sa isasaksyon. O, di ba? Ano isasaksyon mo? Yung kalawang. Lumot at kalawang sa baga o sa respiratory tract. Hindi mo na kailangan butasin yung leeg mo. Hindi mo na kailangan na isaksyon. Yung plema mong makapal na, lumot na, kalawang na, sementado na. Dahil sa kapal at sa tigas. Lulusawin lang po ng yellow juice. Okay po ba? Mukha ho bang maliwanag ang sinasabi ko? Ang yellow juice po ay maliwanag na maglulusaw ng lumot at kalawang at sementadong mga plema sa loob ng ating katawan. Lahat tayo may plema, syempre. Kaya lang, sariwa dapat yung plema. Hindi naman yung sementado na, makapal na, kulay kalawang na. Kung kulay kalawang na yan, o kulay berde na, o kulay itim na, lalo na yung naninigarilyo, ha? Yung mga umiinom ng alak, naninigarilyo, sumusuka po yan, mga 30 minutos, parang pusali ang isinusuka niyan. Tatlong kahan ng sigarilyo. Tatlong kahan sinisigarilyo mo. Subukan nyo. Pag hindi nyo isinuka yung mga pusali nyo dyan sa loob ng baga nyo, ganun ang nangyayari. Huwag ka mataranta, huwag ka matatakot. Kasi maganda nga yun eh. At least, nababakbak, nakakalkal yung mga lumot mo, kalawang mo, na sementado na sa mga baga mo. At hindi lang baga pati dinding ng bituka. Yung mga lumot dyan, kaya ako nagkaka-colon cancer. Ako, lalo na sa Amerika, ang dami na may colon cancer. Grabe. Hanapin mo yung kamag-anak mo sa Amerika. Wala tayo dito sa Pilipinas. Kung hindi kamag-anak, kaibigan, kaeskwela, kapitbahay, sigurado yan.
Hanapin nyo kung mag-anak makakilala nyo sa Amerika. Nasaan na? Ay, wala na. Namatay na. Anong kinamatay? Cancer. O, diba? Ang ganda pakinggan. Cancer. Pero grabe. Ang bilis talaga mag-imitate ng Pilipinas. Dati-dati, nung araw, wala namang mga may cancer dito sa Pilipinas. Pero nang nakontaminate tayo ng modern countries or cities mula sa Amerika, ha, yung mga pinakamodernong bansa, andyan ang modernong sakit. O, sa totoo lang. Yung diabetes sa cancer, hindi naman alam dito sa Pilipinas. Noong mga kapanahon na bata pa ako. Meron, konti, yung mga mayayaman. Pero mahirap pa na nga, may cancer ka pa, mayroon ka pa diabetes. Kasi nung araw, yung mga mahirap sa probinsya, ang kinakain niya, mga fresh talaga. Mga organic products, mga vegetables, ganyan. Wala mga chemicals. O ngayon, tulad yan sa Burias Island. Ito, based on experience. Punta ako ng Burias Island. Alam niyo yung ginawa nila. Ang hanap buhay doon, fisherman. Siyempre, nasa gitna ka ng dagat, di ba? Pupunta sa laot, o sige, manghuli ng isda. Sariwa yung isda. Dadalhin sa Piyuduran. Pagdating doon, ibibenta. Yung sariwang isda, ha? Binenta, naging kwarta. Ibinila ng bilasa na pagkain. Ano yung bilasa? Kita ko eh. Yung mga tinapay na may kulay, recycle, di ba pag in-recycle, may pula, may dilaw, tiknikulay na, di ang gandang tiknan. Hala, bibili ng mga taga-bundok, mga taga-island, may kasamang soft drinks. O, di ba, terno? Ano, junk na yung tinapay, junk pa yung inumin. O, di ba? Ay, ba't di magkaka-cancer yung nasa probinsya? Ina-acquire yung modern lifestyle sa pilit na inaabot. Yung high technology ng mga pagkain nakakasira sa ating katawan. Eh, ba't ka pa magtataka mayroong mga may cancer sa probinsya? O, di ba? At least sana, kasi kung nasa probinsya ka, okay na sana. Sariwa ang mga pagkain mo doon. Kaya lang, kahit nasa probinsya ka naman, ang pagkain mo naman ay mga lason, mga basura, ay talagang magkakakanser. Hindi lang sa modern cities, like the United States, o iba-ibang panig ng mundo, na kung saan high-tech, tulad ng Middle East, puro dilata kaya, o Hong Kong, puro dilata. O ang yung bang mabilis ang buhay, fast-moving people, mga professionals, kailangan nila instant food. Pati life, instant. Kaya wag na ho kayo magtaka. Bakit ang Pilipinas rampat at nanguna pa sa Asian countries ng breast cancer sa mga kababaihan? Ako, grabe. Meron pa po tayong option, solution. Una natin gagawin sa pamagitan ng pagkain gamot, yung recipe 1, recipe 2. Trial pack ang tawag ko dyan eh. Trial pack, ibig sabihin, itatry mo. Pero kung may cancer ka, hindi pwedeng try, no? Kailangan dyan baldo-baldosa. Hindi pwede ang wisik. Pag wisik, si Father Gerard na tatawagan mo, si Father Egay ng Veritas. Marami akong paring kasunod sa programa ko sa Veritas. Heal and Touch. O, di ba? Ngayon, sila Father ang akin tatawagin. Ang gagawin nila, wiwisikan kayo. Sumalangit nawa ang kaluluwa mo. Ako hindi pwede sa akin ang wisik. Baldosa, galon-galon. Lulunurin ko yung mga nanak mo na yan. Ngayon, pag alam nyo habang ino-opera po, yung mga nanak na yan, may kumikirot. Katulad nung isang araw dito, bumalik yung merong breast cancer. Bakit ganun? Masakit. Sabi ko, ano sa palagay mo? Ano ba yung bukol mo? Ano ba yung breast cancer? Di ba sugat yun? Parang pigsa. Pag naiipon yung nana o nag-iipon ang nana, parang sabi sa amin sa Bicol, naghuhutong-hutong. Di ba parang kumikirot? No? Kumikirot because yung nana naiipon. Iniipon-ipon yung nana. Okay? Sa madaling salita, yung naiipon, habang naiipon niya, natural masakit. Pero paano mong ilalabas kung hindi mo iipunin? Di ba? Yung parang mountain, yung nana. Pagdating sa dulo, mabubutas. Nagkakaroon ng sore. At nilalabas po yung nana. Nako, bugal-bugal na nana. Parang mga sinulid. Parang abaka. Inilalabas po. Sa butas na mga may breast cancer o may mga cancer po. Siyempre, iba-iba po ang cancer. Yung mga buto cancer, ang mangyayari dyan yung tae nyo dadami. Yung ihi nyo dadalas. Yung pawis nyo,
Magpapawis kayo, magpapalit kayo. Siguro mga 4 na t-shirt ang ginagawang pagpapalit nila. Based on experience, ano? Sa ibang salita, hanggat di mo nilalabas yung mga lason mo, mga toxin mo sa katawan, never kang gumaling. Oo, malabo ang pagaling. Napansin nyo? Ang mga pasyente, punta ka ng heart center, lung center, kidney institute, o sa mga, kung saan sa mga ospital. Yung mga malala, tanungin nyo, mag-interview kayo doon, mag-research kayo. Statistically, lahat, no. Ilang taon na kayo umiinom ng gamot? Ilang taon na kayo nagpapagamot? 15 years na, 20 years na, umiinom ng para sa high blood, diabetes, asthma, at kung ano-ano pa. Huwag na natin banggitin ang cancer. Kasi naman ang cancer talagang all throughout talaga may iinumin ka. Pero ang totoo, yung nabasa ko sa World Health Organization, wala naman daw nagagawa na mabuti yung chemotherapy. Aba, sa loob ko, ano yun? Ba't ganun yun? Bakit nila ini-implement? World Health Organization yun, ha? Nabasa ko yun doon, article nila. Kung wala naman nagagawa ang chemotherapy, ba't mo ginagawa? At pinagagawa sa buong mundo, bahala na kayo dyan. Basta ako, hindi ako nag-a-advise ng chemotherapy. Ang advice ko, ilabas mo nanak mo. Ilabas mo ang bulok mo. In a very natural and safe and secure way. Bakit? Pagkain lang. Pagkain gamot. Kasi alam niyo ang principle, hindi magagamot tulad ng high blood. Paano mo gagamotin ang high blood? Hindi naman sakit yun. It is a condition na mataas ang blood pressure mo. O, hyper o hypoglycemic, hyper o hypotension. Condition po yun. Ano ba? Hypoglycemic. Mataas, mababa ang blood sugar. Hypotension. Mataas o mababa ang pressure ng dugo. Yan ang ibig sabihin nun. Ano ba yun? Condition yun hindi naman sakit. Parang lagnat. Hindi naman sakit ang lagnat Gamot ka ng gamot ng lagnat, hindi naman sakit. It is a defense mechanism. Ang pagtaas ng temperatura ng katawan para patayin ang mikrobyo na invaders ng ating mga spare parts o yung mga organs natin. Ganon yun. Dapat maintindihan talaga natin kung ano ang dapat natin gawin sa katawan natin. So, basically, at least mag-aral tayo ng anatomy, physiology, yan. Anatomy means spare parts ng katawan ng tao. Physiology, function ng spare parts. Basically, yun ang dapat natin medyo. Sipin mo, dala-dala natin yung katawan natin, pero hindi natin kilala. Hindi natin alam ang mga spare parts natin. Kailan normal at kailan abnormal. Ang totoo nga niyan bigla-bigla na lang idedeklara ko, stage 4, cancer ka na. Grabe naman. Parang hindi mo naramdaman na mayroong malfunctioning o abnormality sa katawan mo. Kasi ini-ignore natin. Ang tawag noon, hindi tayo aware sa health. Kaya itong ginagawa ko sa inyo, health awareness. At the same time, lifestyle. Kapag nag-super ladies macrobiotic lifestyle tayo, yan ang sagot sa ating problemang pangkalusugan. In other words, bago tayo magkasakit, nag-lifestyle na tayo, hindi tayo magkakasakit. Kung meron tayong pangit na pakiramdam, siguro gawin na natin, remedy na mag-recipe 1, recipe 2. Immediately, alam niyo po, itong we are talking about macrobiotic 1,000 recipes. Abangan po ninyo ang recipe book ni Super Lady. Ongoing po na ating iniipon yung ating mga recipes. Itong mga recipes na ito ay mahirap po ipatikim sa inyo kasi, nako, mataliw ako dyan sa kusina, no? Pero, meron naman paminsan-minsan ino-order sa akin. Okay, pero kailangan talaga may minimum order kayo niyan. Halimbawa, magtatanggal kayo ng mga nana nyo for 1 week. Kailangan nyo 32,000. O, buti 32,000 lang. May cancer ka, may nana ka, may paisema ka, meron kang advanced tuberculosis, yung mga problema mo, ilalabas mo. Ha? Grabe, natural lang. O, diba? Saan mo ilalabas? Sa pet, sa bibig, lahat ng butas ng katawan mo, pwedeng labasan ng nana. Meron ako isang case, may leukemia. Tumama ang tumor sa utak, sa optic nerve. Lumuwa ang mata. Pag inom na recipe 1 into, lumabas ang nana sa mata, sa tenga, sa ulo, nagkaroon ng parang mga piksang maliliit.
at sa dulo ng daliri. Daliri ha, fingers. Ha? Yun yung mga dulo na yan, nagkaroon ng sore at lumabas ang nana ko ha. Huwag matatakot kasi natural talaga yon. Hindi kayo gagaling kung ang nana nyo ay accumulating. Ang tawag dyan, metastasis. Matatastaso ang mga laman nyo. Magmamigrate ang mga cancer cells sa different parts of the body. Kaya pati atay mo, tinubuan na ng tumor. Di ba dati breast cancer lang. Tapos ang masama, pumunta pa sa buto. Ay, naku, grabe dahil. Bone cancer naman. Eh, paano ka maka-formation ng dugo? Eh, yung ano natin, yung dugo nating pinoformation nandun sa bulalo. Alam mo yung bulalo? Di ba kinakain natin yung nasa gitna ng buto? Ang sarap nun. Dugo yun eh. Kasi nga, yun ang gumagawa ng dugo, yung bone marrow natin. Eh, paano ngayon kung yung cancer mo pumunta na doon? Pati yung tagagawa mo ng dugo, sinira na. Kaya medyo dali-dalan nyo, bilis-bilisan nyo kasi alam nyo, sa buong mundo, mag-ikot kayo, wala hong ganito na pagkain gamot. Anong gagawin ng pagkain gamot? O, ito, sample. Ang recipe 1, ilalabas yung nanak mo. Yung mga bulok mo. Pero meron po tayong internal approach at external. Siyempre, yung internal, pagkain gamot yun, ang tawag doon. Yung pang-external, yan po naman yung aking formula sa balat. Kahit mukha kang inarmalite, no vacancy ang mukha mo, okay lang. Matatanggal ho yung mukha, ay hindi pala yung mukha mo matatanggal. Ang mga tagyawat mo, mga acne mo, mga nana pa rin. Ang pinag-uusapan natin, paikot-ikot. Inside and outside, pareho lang, nana. Yung nana, mga dead bacteria yun, kasama ang necrotic tissues, yung mga patay na laman. Kumbaga sa mga cadaver, doon sa mga abusayak, o kaya doon sa nahaan. Anong gagawin sa bangkay? Eh sige nga, anong ginawa? Mass, ano yun? Mass grave, ano? Living? Yung siguro, baka tinapon na lang, pinala na lang ng pinala yung ano, yung mga bangkay doon, di ba? Because nababaho na eh, nabubulok na, makukontaminate na yung mga buhay pantao. Kaya lahat ng patay, patay na laman, bulok na tao, bulok na baga, bulok na kidney, nako, itapon nyo yan. Kahit ka mag-dialysis, sige, dialysis, dialysis, dialysis. Yung mga bulok mo naman, nasa loob pa rin. Nililinis lang yung dugo, pero hindi kaya. Ang kailangan nyo po talaga, honestly, alam kong wala ko yan sa iba't bang panig ng mundo, yung recipe 1. Minamatch ko yung recipe 2 kasi, alam nga naman puro minus, walang plus. Puro unloading, walang loading. Ay di naubos ka, o sige nga, palabasin yung nabubulok ng mga bagay ng katawan. Tapos walang nagre-repair. Kaya may blood maker tayo, recipe 2 ang tawag doon. That was originated sa salitang super candy. Yan po ang nakilala kaya may super lady because of super candy. Ang super candy ay bansag po yan at ang nagpangalan niyan si Eli Cruz Ramirez, si Mr. Cariñoso, yung isang antique na announcer sa DCBB, ninong ang tawag ko doon eh. Kasi siya nagbinyag ang super candy, ang super lady na derive sa super candy. Kaya niya ako tinawag na super lady dahil sa epekto ng super candy. That was more or less 25 years ago. O more than 20 years ago. Sa ibang salita, yung super candy ay nagpakilala na ito ang breakthrough ng alternative medicine sa Pilipinas. True or introduced through mass communication. Kasi ako po yung programa ng Radyo Kalusugan host na nakauna-unahan na nagprograma sa radyo na may kinalaman sa, ang tawag ngayon, alternative medicine. Pero sa akin, hindi eh. Original po ang ating approach. Bakit? Biblical ito. Ang Bible ay itinuro sa tao kung ano ang tama. Pero ang tao ginagawang mali. Kaya tayo maraming mali. Ang sabi po sa Bible, transgression of the law is sin. And the wages of sin is death. Ang batas ng kalikasan, nandyan ang batas ng kalusugan. Nakita mo? Bukod sa ormok, sunod-sunod na pong kalamidad ang nangyari sa atin. Ba't naman nung araw, bumabagyo din? Pero walang ganito. Halos burahin sa mapa ang isang bayan. Baka mamaya, maging dagat na tayo lahat dito. Di ba? Bakit?
pantay na lang ho ang lupa dito sa Pilipinas. Lahat pinantay ng subdivision. O, di ba? Wala nang pinusip. Alam nyo sa Hong Kong, ang liit-liit ng ano nila, bansa nila. Ang liit ng Hong Kong, lalo naman ang Macau. Pero sila ang ginagawa? Dinadagdagan nila ang island. Tayo anong ginagawa natin? Binubura natin ang island sa pamagitan ng pagputol ng ating mga puno. Hindi binabalik. Sa Hong Kong nakita ko binibihisan pa nga yung mga puno Sinisimento para hindi mag-erosion yung lupa na kinakataniman kasi bundok dun Bundok-bundok din So nakita ko, sinisimento nila. Kaya pag, halimbawa, pumunta ka ng bundok, may pathway pa para hindi ka matuka ng ahas. Di ba? So in other words, they try to preserve nature. Tayo anong ginagawa natin? We try to destroy nature. Alam niyo kung sinong author ng destroy o destroying? Si Satanas lang naman. Kaya if your tendency is to destroy your body, which is the temple of the Holy Spirit, ika nga, hindi ako nagtuturo ng religion nagtuturo ako ng principle ng Bible. Kasi nagbabasa rin ako Kayo, nagbabasa ba kayo? Bala na, basta ako. Hindi ako nagtuturo ng religion dito. Principle. Lifestyle ang tinuturo based on the Bible. Okay, maliwanag po ba usapan natin? Sa Bible po, nakalagay po yan, na yung ating pagkain ay manggagaling sa mga halaman, plant-based, organically grown. Kumbaga, ibig kong sabihin, may batas na mula pa nalalangin ng Diyos ang mundo. Ang tanong, ba't tayo nagkakaganito? Because we transgress the law of nature. Maging ang batas sa ating katawan. The law of health is a part of the law of nature because we are a part of nature. Diba? Pang-anim na araw tayo ginawa. Yung 5 araw, ginawa ang lahat na nasa kapaligiran. So therefore, we are a part of nature. Tayo nga yung mamamahala Kaso, binabalasubas natin ang ating kalikasan. At mismong katawan mo, nilalagyan mo ng mga basura. Anong tawag sa English? Junk food. O ang soft drinks. Basura o sustansya. Kaya nga yan, pinalitan ko ng mga inumin dito sa Radyo Kalusugan Anong pinalit ko? Yellow juice. O at least, pag uminom ka ng yellow juice, yun hindi nare-regla, re-reglahin ka. Okay? Pero kung buntis ka, hindi ka re-reglahin doon. Kaya lang, hindi ko pa rin i-advise yung uminom ka ng galon-galon. Baka mamaya, pati anak mo, ilabas mo tuloy. O, diba? Hindi ko lang sabihin yung mga may mayoma, yung mga menopause na inabutan na yung mga dugo-dugo nila na nagiging mayoma, nagiging cancer, ilalabas yan. Kaya huwag kang magtataka po. Matanda ka na, menopause ka na, pag inom mo ng produkto ko, niregla ka pa. Pasalamat ka. Dahil inilabas yung unwanted element mo. Yung mga dugo-dugo mo na patay-patay na, maiitim na nagiging tumor, yan. Ilalabas yan. Kaya, ang principle ng tinuturo, kung papansinin nyo, maglinis tayo. O ano itong mga product natin? Panlinis ng mata, extended sa utak. Ang purpose ko sa panlinis ng mata, yung eye drop natin, ano lang yun, ilabas yung muta. Kaso, meron dito inilabas yung mga parang kanin sa mata. Bulago yun. Kaya nakakita dahil sa katarata. Hindi sa palagay ko, lahat ng bulag ay makakakita. Pero merong makakakita kasi meron na nga nakakita. Nakita niya na yung tao yung paligid niya 25% na lang ngayon, siguro hopefully mapakita ko sa yung mukha niya pag siya ay humarap na sa camera, no? Kasi sabi niya, gusto niya completely daw talaga, nakakita na siya. As of now, update, 25% na lang daw ang labo ng mata niya. Ibig sabihin, nakaka-move around na siya. Malabo pa rin ang mata, pero at least hindi na siya bulag. Okay? Yun ang improvement. Ngayon, may duling, dumiretso ang tingin. One time, may bumili sa akin sa Victory Mall. 4th floor Victory Mall, Monumento Caloocan City yan. Sabi ko, sino naman ang gagamit niyang eye drop na yan? Ako, sabi niya. O bakit? Anong problema mo? Kasi noon, ang tingin ko sa tao, umaalon-alon, hindi pantay. Kumbaga, parang nagtutwist. Parang wave of the sea. Yan. So, ibig sabihin, hindi diretso ang tingin. O anong tawag mo doon? Di ba duling? Pang-apat ko ng Battlestone na nabibili. Kasi nung first time, nagbago yung aking pagtingin.
Pangalawa, pangatlo, ay, ngayon, okay na talaga ako. Pero minimaintain ko yung aking, hindi pagkaduling ang minimaintain. Minimaintain niya yung eye drop. Kasi nga, ang purpose nito maglinis. Kaya yung may mga katarata, may glaucoma, naku, ang laking tulong. Yung welder na namamaga ang mata, yung namamaga, namumula, 3 araw lang po. Hindi na po na ospital, hindi na po nagkaroon ng antibiotic sa mata niya. Eye drop lang. Magkano lang yun? 350 lang. Eye drop, eye wash. Ayun. Kaya, ang ibig kong sabihin po, ang principle na tinuturo ko, linisin. Linisin ang mata, extended sa utak. Linisin ang balat sa pamagitan ng ating formula, yung ating skincare. Linisin ang ating balat, extended sa kidney. Linisin ang dugo, balanse ang dugo sa pamagitan ng bituka. Yan yung trial pack natin. Ang trial pack, pinapainom ko yan sa mga may kaso talagang mga may sakit o kahit walang sakit. Pero gustong magpabata, mag-isip bata at mag-look bata. Look 16 at the age of 60s. Yan yung ambisyon ko ngayon sa totoo lang. At the age of 63, mag-look 16 ako. O ha, abangan niyo po yan sapagkat ako yung magpapakuha ng nagbo-ballroom o nagda-dancing. Siyempre, di ba? Okay, yan ang exercise na nire-recommend ko sa inyo kasi without thinking, gumaganda ang katawan mo. Okay? Pero, bahala ka kung anong applicable sa iyo. Kasi marami yung option. Ang atin ng procedure kasi ay nahati sa 5 bahagi. Una, hydrotherapy, hand therapy, malawak ko yung mga yan. Diet therapy, yun ang una kong binibigay para magbago agad ang blood chemistry mo, para hindi tayo mahirapan. Ano? Pang-apat, supplementation. Pang-5, physical therapy. Yun ang exercise. So, active or passive, you need exercise. But, you need an expert to guide you para hindi tayo magkamali. Kasi alam niyo, mahirap po yung little knowledge. Ika nga, little knowledge is dangerous. Kaya ito pong aking broadcast sa inyo, Super Ladies Broadcast, na inyo pong pwedeng subaybayan sa pamagitan ng superladyphilippines.com. Dadalawin nyo po yan. Mag-a-update po kami. Pwede po tayo mag-chat, pwede kayo magtanong, pwede tayo mag-conversation. At yan na nga po, superladyphilippines.com. And pwede kayong pumasok sa superladyconnect at gmail.com. Sa Facebook, ano? And of course, yung ating email, superladyconnect at gmail.com or superladybroadcast. Ayan. At ito po ay partial lang na usapan. Ang tabayanan po ninyo ang mga susunod na kabanata ng ating pakikipag-usap sa ating tinatawag na social media. Hindi media-media. Okay? So, bago tayo maging media-media ang isip natin, ayusin na natin ang ating blood chemistry, yung mga diabetic, may mga tuberculosis, lalo na mga respiratory, mas mabilis yan. Yung may mga baraang ugat sa puso, mabilis ang epekto ng ating pagkain gamot yan. Ang medyo sabihin natin magme-maintain kayo, diabetic at saka cancer. Ang totoo niyan, mas malala pa nga ang diabetic kaysa cancer. Bakit? Ang cancer, kumbaga localized. Pero ang diabetes, kumbaga sa gera, ang diabetic itinuturing kong gera sa buong Pilipinas. Samantalang ang cancer, gera lang sa Mindanao. Okay? Pwede mag-contaminate, it depends, no? Kaya, ito po ay isang paalala mula po sa ating Super Lady Broadcast worldwide. Okay? Good health po sa inyo lahat. Until then, next issue. Okay? Everyday po, magkita-kita tayo sa pamagitan po ng superladyphilippines.com. Okay? So, follow up? Follow up po natin. By the way, ito si baby, baby macrobiotic baby to. 1 month old pa lang, pinainom ko na po ng recipe 1 in 2. Katunayan, katibayan, na ang recipe 1 in 2 ay for everybody. Not for the sick people alone. Palay mo, 1 month old pa, wala man sakit ito eh. Ayaw ko lang magka-plema siya. Kaya ako pinainom ng recipe 1 in 2. At gusto ko maging healthy. Aba, ang bilis. Kalay mo, 1 month old, ang dami-daming inilabas na ebak. Yung pupo niya, dami. Araw-araw, ang dami niyang pupo. Kaya siguro, tatangkad itong batang ito. Puro lalaking-lalaki itong batang ito. Ang ibig kong sabihin, mabilis lumaki. At isa pa, magiging matalino mga anak nyo. Kapag binigyan nyo ng recipe 1 in 2. Bakit? Flawless ang kanyang dugo papunta sa utak. So, ma-oxygenate ang kanyang brain. Mag-eksperimento kayo. Okay?
mag-eksperimento tayo sa pamagitan ng pagkain gamot kasi para sa lahat po yan, bata, matanda, dalaga, binata, may ngipin na tula, may sakit tula, hopeless, helpless, terminal case, kahit tigbakable, tigokable, matayable, deadballable. Ayan. Basta lumusot sa lalamunan, wag lang po mahirina. Kita mo nga to, 1 month old, pinainom ko na, o ano makakasama doon. Wala hong allergy. Ginagamot natin yung mga may allergies. May mga psoriasis, may sakit sa balat. Ayan. Wala na kayong magpuntahan, punta na ho kayo sa akin. Okay? Good health.